dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow, white rose. White Rose Papaya. Wow, white rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Jiggy Manikad po. Bilang isang broadcaster, mahalaga sa akin ang tamang informasyon sa lahat ng bagay, kahit sa kape, mapanuri ako. Kaya dito ako susubukan ng MX3 Coffee. Ito'y low acid, cholesterol free, at may vitamin C plus calcium. Sigurado ako sa MX3 Coffee. Dito ako believe. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, Oh. putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm Fab Con. Bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulong sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fab Con. ACS. Galalala Falcon! Galalala Falcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Falcon! Galalala Falcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Galalala Falcon! Galalala Falcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Cleaning tips gamit ang toothpaste, alamin. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
Ayon sa realsimple.com, bukod sa iyong ngipin, ang toothpaste pwede ding magamit sa iba pang mga bagay. Una, pwede itong panlinis ng iyong white sneakers. Paghaluin lamang ang isang kutsarang toothpaste, baking soda at tubig at saka ito ipanlinis gamit ang isang brush. Pwede rin itong panlinis sa inyong linoleum tiles, gayon din sa silverware para muli itong kumintab. Subukan mo rin itong gamiting panlinis ng inyong steam iron plate. Siguruhin lamang na malinis itong mabuti bago muling gamiting pamplansya. At panghuli, maganda itong panlinis sa mga handle, gripo at lababo. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa Sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino, saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras, Bishop Bishop Efraim Pahutagana, 4:11. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! RH Break Time! See the curtains hanging in the window in the evening on a Friday night. Little light is shining through the window, lets me know everything's alright. Summer breeze makes me feel fine. Isang mainit na hapon, Pilipinas. Ako po si Deo Macalma. Ako naman po, Thea Petro Corpuz. At narito ang headlines ng ating mga balita ngayong araw ng Biyernes. Thank God it's Friday at 17 ng buwan ng Abril. At sa ating mga headlines, pagbabalik ni dating Congressman Saldico sa Pilipinas, tinataya aabutin na 1 hanggang 3 linggo
Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, sidewalk, a little Dating Marines na bagmen umano ni Zaldico ipatatawag na rin ng Senate Blue Ribbon Committee. halaga naman ng diesel inaasang bababa muli ng hanggang 20 pesos kada litro sa susunod na linggo. DTI tiniyak na walang magiging pagtaas sa halaga ng basic goods hanggang Mayo Agis. 20 tonelada ng DTI, Nagpasa yung lakay. 20 toneladang gulay binili ng Office of the President sa mga magsasaka sa Benguet at Pangasinan para daw ipamahagi dito sa Metro Manila. Pangpakbit ko maalakay. Dating Congressman Teves at 2 kapwa akusado sa murder case pinayagang magpiyansa. from a hard day. Government contractors na nag-donate sa campaign funds ni na Pangulong Marcos at VP Sara Duterte inireklamo sa COMELEC. Lider at 9 na miyembro ng Dawla Islamia patay sa bakbakan sa Marantao, Lanao del Sur. In the evening when the day is through. At publiko pinag-iingat naman ng Department of Health laban sa epekto sa kalusugan dahil sa usok mula sa nasusunog pa rin na landfill sa Navotas. At ngayon sa detalye ng ating mga balita, abutin pa ng 1 hanggang 3 linggo bago maibalik sa Pilipinas mula sa Czech Republic si dating Congressman Zaldico. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, ang pag-deport kay Zaldico ay nakadepende sa hakbang ng Department of Foreign Affairs. Pero kung siya daw ang tatanungin, sinabi ng kalihim na malamang na tumagal lang mula 1 hanggang 3 linggo ang proseso bago may turnover sa gobyerno ng Pilipinas ang dating Bicolanong kongresista. Si Zaldico ay naaresto matapos tumawid sa Czech Republic ng walang kaukulang dokumento. Ang puganteng dating congressman ay nakulong ngayon sa Prague. Siya ay itinuturing na isa sa major players sa kontrobersyal na flood control scandal. Makailang beses nagpaikot-ikot na iba't ibang bansa si dating Congressman Zaldico bago na aresto sa border patawid ng Czech Republic. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni DILG Secretary John Vic Remulla na nanggaling si Ko sa Italy, pumunta ng France, saka nagtungo sa Czech kung saan ito nahuli. Samantala, pagdating umano sa Pilipinas, ito over si Ko sa PNP at sa ilalim sa medical examination bago tuluyang dalhin sa Sandigan Bayan. Narito ang bahagi ng panayam kay Remulla. Hindi ba katulad yung sabi ko dati, mahirap yung ginagawa niyang dati na ilang buwan lang siya nakakulong lang doon sa loob ng bahay niya sa Portugal eh. So nainip siguro at naging kampante, umikot na. Ang problema hindi yung dala passport niya eh. So wala siyang dalang passport. Yung unang notice sa kanya, unang record sa kanya, siya ay Philippine citizen. So nakitang cancel ng passport niya, na-hold na siya for being an undesirable alien. Samantala, nakikipag-ugnayan na ang National Bureau of Investigation, NBI sa Department of Justice at iba pang ahensya ng pamahalaan para sa pagbabalik ng nahuling dating Congressman Zaldico. Sa panayam ng 2x2, sinabi ni NBI Director Attorney Melvin Matibag na wala pa silang natatanggap na instruction pero patuloy ang kanilang pag-ugnayan sa Philippine Center of Transnational Crime. Hindi rin inaalis ni Matibag ang posibilidad na may hawak na ibang dokumento si Zaldico sa pagtawid sa Prague, lalo't kanselado na ang kanyang personal at diplomatic passport. Ngayon pa man, wala siyang konfirmasyon sa mga report na nakuha ang dating kongresista ng Portuguese passport. Narito si NBI Director Matibag. Well, ano po yan? Everything is possibilities. We will all just be speculating and guessing. So, kaya nga po ngayon, maghihintay tayo ng mas detalyadong report po. That's why I'm mentioning kanina, it should be
the DOJ and DFA as jointly there should be the lead agency po rito. Of course, with the guidance of our President po, yan po yung tingin ko na dapat mangyari po dyan. Samantala, dapat nang madaliin ng pamahalaan ang pagpapadeport kay dating Congressman Zaldico. Ayon kay Representative Laila De Lima, panahon na para harapin ni Ko ang mga alegasyon laban sa kanya at mga kaso nito sa Sandigang Bayan. Iginiit ni De Lima na dapat panumpaan ni Ko ang kanyang mga testimonya at salaysay. Ito na anya ang pagkakataon ni Ko para isiwalat sa tamang forum ang kanyang mga nalalaman at mga ebidensyang mayroon tungkol sa flood control scandal. Ginawa ni De Lima ang pahayag kasunod ng pagkaka-aresto kay Ko sa Prague, Czech Republic. Samantala, babalik sa Senado ang mga dating tauhan ng Philippine Marines para humarap at panumpaan ang kanilang testimonya kaugnay sa pagde-deliver ng mali-maletang pera bilang kickback sa mga flood control projects. Dahil sa oras na humarap sa committee si dating Congressman Zaldico kapag naibalik na sa bansa. Ayon kay Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson na siyang chairman ng Blue Ribbon Committee, magkakadugtong ang testimonya ni Zaldico at mga dating sundalo ng Marines, pati na si Orly Gutesa. Ayon kay Lacson, kapag magkarap na ang ito sa hearing sa Senado, ay malalaman namin kung sino ang nagsasabi ng totoo. Nauna nang sinabi ni Lacson na suspendido ang mga pagdinig ng Blue Ribbon Committee hanggat hindi niya na-sponsoran sa Senate plenary ang kanilang partial committee report kaugnay sa flood control scandal. Dapat sabihin ni dating Congressman Eli Zaldico ang lahat ng nalalaman nito sa isyu ng budget insertions at kontrobersiya sa flood control scam. Ito ang inaasahan ni Ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin matapos maaresto si Ko sa Prague, Czech Republic. Si Garbin ay kapartido ni Ko sa Ako Bicol Party List bago mag-resign sa Kamara dahil flood control anomaly. Sabi ni Garbin, marami pang hindi na isisiwalat si Ko sa mga kontrobersiya tungkol sa flood control at budget insertions. Dapat lang tiyaking mabibigyan ng proteksyon si Ko at due process sa sandaling magsiwalat ng kanyang mga nalalaman. Samantala, nanawagan naman si Attorney Cornelio Samaniego III, abogado ni Curly Discay kay Senate President Tito Soto at Senator Ping Lacson na madala sa ospital ang kanyang kliyente para maoperahan. Sa panayam ng Damdaming Bayan, sinabi ni Attorney Samaniego na naputol ang tendon sa kanang balikat ni Carly dahil sa pagbubuhat. Kaya kinakailan nitong isailalim sa operasyon. Panawagan ni Atty. Samaniego mailabas sa Senado ang kanyang kliyente for humanitarian reasons upang madala sa ospital dahil hirap na ito sa kanyang nararamdaman. Narito si Atty. Cornelio Samaniego III. Oo, naputol po. Naputol yung tendon niya sa right shoulder. Kailangan hong maoperahan. Tinignan ho siya ng personal niyang doktor, pumunta sa Senate Detention Facility at binasa yung MRI, ay putol nga po talaga. Tito Sen, baka naman pwede ho nating mapagbigyan ang request ng ating kliyente na for his hospitalization and operation, Tito Sen. Senator Ping, sir, for humanitarian reason lang po. Baka pwede. Ayon kay Atty. Samaniego, ayan, ito ay dahil daw sa pagbubuhat ng malaking galon ng tubig ng iniinom niya sa kulungan. Siya mismo ang nagre-refill lakay. And ginagawa niyang pang-exercise. Okay. Ayan, ginagaya si Pangulong Bongbong Marcos may na nagbubuhat naman ng 10 kilo ng bigas. Siya naman yung malaking galon ng tubig.
Sa iba pang balita, Lakay, good news nga ba sa mga motorista ang muling namumurong panibagong rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon sa oil industry sources, posibleng maglaro sa 18.50 hanggang 20.50 ang bawas presyo sa kada litro ng diesel, habang 2 pesos hanggang 3 pesos naman sa kada litro ng gasolina. Pero posible namang walang maging paggalaw sa presyo ng kerosene. Bunga umano ito ng patuloy na umiiral na ceasefire negotiations sa pagitan ng US, Israel, Iran at Lebanon. Una nang sinabi sa DZRH ni Energy Secretary Sharon Garin na maganda ang simula ng pagbubukas ng kalakalan sa world market ngayong linggo. Ang posibleng rollback sa susunod na linggo ay batay sa 4 na araw na kalakalan sa world market. Good news sa mga ating mga misis. Wala daw pong magiging pagtaas sa presyo ng mga basic commodities, mga panahing bilihin sa mga malalaking groceries at supermarket sa bansa hanggang sa Mayo adjust. Ayon kay Trade Secretary Cristina Roque, nagkasundo ang mga manufacturers at retailers na panatilihin ang kasalukuyang presyo ng mga pangunahing bilihin hanggang sa pagpasok ng buwan ng Mayo. Ayon kay Roque, may kahilingan na itaas ang presyo, subalit nagpasya ang mga may-ari ng mga groceries na isang tabi muna ang naturang petisyon. Sinabay pa ni Secretary Roque na hindi na kailangan pang magtakda ng price cap sa mga basic commodities dahil mananatiling matatag ang presyo nito hanggang Mayo adjust. Pero walang sinabi kung papayagan na magtaas ang presyo ng mga bilihin pagdating ng Mayo 11. Huwag naman ako. Akala ko pang pa-Mother's Day gift lang yun kasi May 10 eh. Ganun ba yun? Second Sunday ng May yan, Lakay eh. Samantala, epektibo na simula ngayong araw, Abril 17, ang pansamantalang suspensyon ng excise tax sa LPG at kerosene. Ito ay base sa implementing guidelines na inilabas ng Department of Finance o DOF at Bureau of Internal Revenue o BIR alinsunod sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa ilalim ng Revenue Regulations number 3-2026, suspendido ang buwis sa LPG maliban na lamang kung gagamitin ito sa petrochemical production o motive power. Gayon din ang polisiya sa kerosene kung saan wala itong buwis maliban kung gagamitin bilang aviation fuel. Tatagal ang naturang suspensyon ng 3 buwan at sasailalim sa buwan ng pagsusuri ng Development Budget Coordination Committee at inatasan din ang BIR at Bureau of Customs na magsumiti ng regular na ulat sa Kongreso upang masubaybayan ang dami ng mga produktong petrolyo na sakop ng naturang tax relief. Pinuntahan naman ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang Benguet Agri-Pinoy Trading Center sa Mountain Province na siyang pangunahing bagsakan ng mga gulay mula sa Cordillera. Isa ang Batasi sa pinakamalaking vegetable trading hub sa Luzon kung saan bumibili ang mga wholesaler, retailers at middlemen na nagdadala ng gulay sa iba't ibang pamilihan sa bansa kabilang na ang Metro Manila. Personal na inalam ng Pangulong Marcos ang sitwasyon doon kasunod ng mga report na maraming nasasayang na mga gulay ani ng mga magsasaka dahil walang namimili at hindi naibibiyahe dahil sa mataas na presyo ng krudo. Pero tiniyak ng Pangulong Marcos sa mga magsasaka at traders na ginagawa ng pamahalaan ang lahat ng paraan para maibsan ang epekto ng mataas na presyo ng langis. Pag-aaral din anya ng gobyerno ang mungkahin ng mga nagtitinda ng gulay kung paano pa sila matutulungan at para na rin matiyak ang sapat at murang supply ng gulay sa Metro Manila at ibang panig ng bansa. Narito ang Pangulong Marcos. Mabuti at nakausap ko yung mga iba na nagtitinda rito para yung kanilang mga suggestion kung ano sa palagay nila kailangan pang gawin. Kaya patuloy ang aming pag-aaral at patuloy ang aming pag-monitor para tiyakin na
lahat ay makakaramdam ng tulong ng pamahalaan ngayon sa dinadaan natin na problema at sa krisis na naging bunga ng gera sa Middle East. Kaugnay ng balitang yan, binili ng Office of the President ang humigit kumulang 20 toneladang gulay mula sa mga magsasaka sa La Trinidad, Benguet at Urdaneta, Pangasinan. Ayon sa Presidential Communications Office o PCO, ipamahagi sa iba't ibang komunidad sa Metro Manila ang mga gulay. Kabilang sa makatatanggap ng mga biniling gulay, ang Caloocan, Navotas, Malabon, Quezon City, Pasay, Maynila, DSWD, National Capital Region para sa Walang Gutom Kitchen, New Bilibid Prison sa Muntinlupa, Manila City Jail at mga orphanage. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nangasiwa sa pagkakarga ng mga gulay sa Office of the President bus kasama ang mga magsasaka. Samantala, bouquet ng gulay ang ibinigay ni Pangulong Marcos kay First Lady Liza Araneta Marcos para sa kanilang 33rd wedding anniversary ngayong araw. Babalikan natin ang ilang pang detalye ng ating mga balita. Dating Congressman Arnie Tevez na akusado sa pagpatay. Abay lumaya. Pansamantalang pinalaya matapos maglagak ng kalahating milyong piyansa. Samantala, government contractors na nag-donate sa campaign funds para kay Pangulong Marcos at Vice President Sara Duterte Carpio inireklamo sa COMELEC. At 10 miyembro naman ng teroristang Daula Islamiyah kasama na ang kanilang leader napatay sa isang enkwentro sa pagitan ng militar sa Marantao, Lanao del Sur. Ang detalye na mabalitang yan sa ating pagbabalik sa ating palatuntunang Break Time. RH Break Time. Oras, Mr. Cesar Lee, Mr. Michael is my guy. Aba Kuyang Larry Francisco at ating aloha ay Miss Rose Lara, magandang hapon. At binabati rin po natin ang mga delegates ng Isabela patungo ng ANCOM sa Tagaytay, lalo na kay Kuyang Attorney Gilbert Gibo Bautista, ayan, at Beautiful Barney Hosana. Oras, alas 4:30. Fabcon, amoy nakaka-joyful! Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule, tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful! This portion is brought to you by HCS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Sa paglipas ng panahon, kasabay nito ang patuloy na ebolusyon ng teknolohiya at isa sa itunuturing na pinakamalaking breakthrough dito ay ang paglaganap ng Artificial Intelligence o AI. Ngunit dahil sa kakayahan nitong tapatan o lamangan ang mga tao sa maraming bagay, marami ang kumakalat na mga haka-haka tungkol sa tunay na kapasidad nito. Bagay na pinasinungalingan ni Bernard Marr, isang world-renowned futurist. Una, ang AI raw ay matalino, patas at walang bias. Ayon kay Marr, ang katalinuhan ay katangiang likas sa mga buhay na nilalang at ang kakayahan ng AI na makapag-produce ng mga output tulad ng tao ay nakabatay pa rin sa algorithm na gawa rin ng tao. Ito ang dahilan kung bakit hindi masasabi na walang kinikilingan ang AI.
Halimbawa na lang sa Amerika, gumagamit sila ng AI para makatulong sa pag-predict ng pattern ng mga krimen, maging sa pagbuo ng mga hatol. Sa katunayan, lumalabas sa pagsusuri ng New York-based journalism entity na ProPublica na mas may pagkiling ang AI sa white people kumpara sa Afro-American population. Dagdag pa nito, nakaspecialize rin ang trabaho ng machines at malayo pa sa realidad na magkaroon ito ng kakayahan na kopyahin ang natural instincts ng isang tao o kung tawagin nila ay General AI. Pangalawa, ang AI raw ay magte-take over daw sa mundo. Tulad ng maraming bagay sa mundo, nilinaw ni Mar na walang nakakaalam kung saan patungo ang AI sa mga susunod na mga taon. Gayunpaman, katulad ng iba pang social structures at constructs na mayroon tayo ngayon, nakadepende pa rin sa atin ang pagre-regulate nito. Bilang mga tao, nakikita natin ang benepisyo ng AI sa buhay natin at hawak natin ang responsibilidad na patuloy itong pagyamanin para sa ikabubuti ng lipunan at pigilan ang pang-aabuso rito. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Charm Fabcon. ACS. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento,
Iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong Break time! Oras, Miss Thea. Ganap ng alas 4:38 ng hapon. Balikan natin ang detalye natin mga balita. Standby Let Narciso, standby Milky Rigunan, standby Raymond at Paz at Noche Cacas. Pero bati mo natin ang happy birthday si Defense Undersecretary si Kuyang General Art Tabaquero. Happy birthday Yusek Art at ganon din kay Colonel Aniceto Vicente at Lieutenant Ann Aspa Stroff na nasa Germany ngayon na nanonood sa atin. Pagbati mula kay General Rene Calonso. At siyempre, ayan, batin din natin ang bossing natin sa News Center, si Mr. Romel Fertes. May pamilya na daw siya mamaya. Ayan. At happy birthday din kay Jeannie Rose Dalimit ng RH TV. Ay Jeannie, alaba tayo dyan. Happy birthday din kay Fatima El Tayeb, Raymond Ladiet, Neil Perez ng MBC Sales, Michael Maravillo, Derby Garcia, Marks Macalma, at happy birthday din kay dating Press Secretary Toting Bunye. At eto na ang mga reports. Ang Pangulong Bongbong Marcos natuwa daw sa pagkakahuli sa Prague, Czech Republic kay Saldico. Jumping bonget ba siya sa tuwa? Napabuhat ng mas marami lakay. Napabuhat lang ng 10 kilo ng bigas. Aris number 14, Let Narciso. Ba't hindi pinagbuhat si Presidente na Gulay? Sako ng gulay sa Benguet. Ayan. Repolyo. Ayan, patatas. Cauliflower. Strawberries. Let Narciso, please come in. Miss Let. Let time say, ikinatuwa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagka-aresto ng mga otoridad sa Czech Republic kay dating Congressman Zaldico. Ito ang sagot ni Palace Press Officer Claire Castro nang matanong kung anong naging reaksyon ng Pangulo nang makumpirmang dinakip ng Czech authorities si Ko matapos babigong tumawid sa border ng Germany. Sa press briefing sa Iloilo, sinabi ni Castro na magandang balita ang pagkakahuli sa dating kongresista at positive development sa usapin ng anomalya sa flood control project. Bagamat hindi pa niya napatutunayang guilty si Ko, itinuturing naman itong pugante dahil bukod sa hinaharap niyang kaso sa Pilipinas, ay kanselado na rin ang kanyang passport. Kaya para kay Castro, dapat mahuli ang isang pugante kaya ang pagkakadakip kay Ko ay isang magandang balita para sa Pangulo. Pakinggan natin si Jose Castro. Ang utos po niya, managot ang dapat na managot. Kung isang tao po ay may warrant of arrest, fugitive, cancel ang passport, sino po ang hindi matutuwa na ang isang taong fugitive ay maibabalik sa Pilipinas para managot? Si Palace Press Officer Claire Castro. Anong tinatanong nila kay tungkol sa gulay? Ayan, di ba nagbuhat ng sako-sakong gulay ang Pangulong Marcos? Hindi lakay. Yung binuhat ng gulay lakay ay bouquet na para kay First Lady. Ganda nung bouquet na yun lakay. Ganun ba? Ayan may bell pepper. Chapsuyin. Oo nga, Dapat sa susunod pakbetin naman lakay, di ba? Wala bang mga malalaking roast dyan sa Benguet? Parang yung mga yung mga galing sa Ecuadorian? Ecuador, mga ganon?
total galing siya sa Gulayang Lakay. Gulay Kaya na. kumuha ng pang-bouquet. Wala bang bulaklak ng kalabasa kumalakay? Kan katuray ba? Ayan, bulaklak ng kalabasa, tapos dun sa gilid Lagyan ng may lagyan ng ano yung sitaw. dahon ng repolyo. Wow, diba? Malalaki. Oo. Dami natin Baka request. yung mga available na gulay kanina Lakay. Ang sarap din ganun lagyan ba? ng oyster sauce yan eh. Wala bang utong tsaka kabatiti at tsaka saluyo? Awan. Wala. Oo. Ayan. Chapsuyin lakay eh. Oo. Okay, so ano pa schedule ng presidente ngayong hapon, Miss Let? Ngayong TGIF? Oo, personal, baka may date sila. Oo, kasi anib lakay, di ba? Saan Oo nga magde-date? pala, Imbes na steak ba? Bagnet ang handa? Mukhang 12 days, ang kanyang schedule ngayong hapon na kayo. Pagkatapos nung kanyang pagbisita kanina doon sa bagsakan ng Gilan. Ayan. Okay nga, Rod. Maraming salamat, Miss Let. Balik sa inyo na kaya at Miss Thea. Mula sa Malacanang, dumako tayo sa kamera. Hangarin ng gobyerno na maibalik agad sa bansa si Ko patunay na dapat papanagutin sa mga aligasyon laban sa kanya ayon kay Speaker D. Idetalye mo balita, RH12, Milky Ganan. Manang Milky? Kaya Lakay, ang pag-aresto kay Rizal ay hakbang tungo sa hangaring matamo ang hustisya. Naksonto ni House Speaker Faustino D. III matapos kumpirmahin ni Pangulong Bongbong Marcos na naaresto na si Ko sa Prague, Czech Republic. Ayon kay D, ang pagkaka-aresto kay Ko ay patunay na hindi tinitigilan ng gobyerno na mapanagot sa batas ang mga gustong takasan ang kanilang pananagutan. Sabi ni D, ang hangarin ni Pangulong Marcos na mapabalik agad sa bansa si Ko ay patunay na hangad ng gobyerno ang hustisya para malinawan ang maraming aligasyon sa maanomalyang flood control projects. Dagdag pa ni D, habang hangad ng taong bayang mapanagot ang mga nasa likod ng anomalya, tinitiyak ng House Speaker na nakatuon ang Kamara kapag butas sa mga problema ng bansa epekto ng oil price crisis. Anya, habang hinihintay ang kahinit na ng pagbabalik sa Pilipinas ni Ko, tuloy ang trabaho ng Kamara para makatulong sa ating mga kababayan, lalo na sa epekto ng krisis sa gitnang silangan. Ako si Milky Ganan nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky Ganan. Samantala sa Senado, investigasyon ng Ombudsman sa mga contractors. Welcome kay Senator Ping Lacson. Alice number 28, Raymond at Paz, please come in. Raymond. Mayor, welcome kay Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson ang utos ng Office of the Ombudsman na magsagawa ng lifestyle check sa 26 na contractors o mga miyembro ng Kamara na umunoy sangkot bilang mga kontratista sa mga proyekto ng gobyerno. Sinabi ni Lacson na well and good ang pagsisimula ng Ombudsman sa pangalap ng ebidensya laban sa mga nasabing contractors at binigyang din na malino na may issue ng conflict of interest dito. Sinabi ng senador na magandang development ito dahil kung may pangalan ng ombudsman at meron silang pruweba, dapat talagang investigahan dahil malinaw na may conflict of interest dahil sila ang nag-insert ng budget, sila din ang kontraktor. Una ni tinayag ni Assistant Ombudsman Miko Clavano na iniutos na ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya ang lifestyle check sa 26 na contractors. Ito si RH28 Raymond Advaz para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond Advaz. Samantala, Indian national na sangkot sa illegal lending scheme, arestado ng Bureau of Immigration sa Antipolo City. Idatay mo balitang yan, RH27, Noche Kakas. Noche! Miss Dayat Lakay, inaresto ng mga intelligence operatives ng Bureau of Immigration ang isang Indian national na sangkot umano sa illegal lending scheme. Ang pag-aresto ay kasunod sa direktiba ng Pangulong BBM Jr. na palakasin ang pagpapatupad ng batas sa bansa. Ang suspect na kinalalang si Lavis Singh, 24 anyos, ay naaresto sa isang talipapa sa barangay Mambungan, Mayamot, Antipolo City sa Rizal sa pakikipagtulungan ng Police Community Precinct doon. Ayon sa BI, hindi na ipakita ni Singh ang kanyang pasaporte at visa
Kaya siya ay isang undocumented alien. Natuklasan sa record ng BI si Singh ay isang hindi kanais-nais na alien dahil naman sa kanyang pagkakasangkot sa illegal na pagpapautang. Nasa kustodiyan na ngayon ng BI Warden Facility sa lungsod ng Taguig si Singh habang hinihintay ang kanyang deportation order. RH27 na natika ka sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Noche Kaka. Samantala, Lumaya na ang nakulong na si dating Congressman Arnulfo Tebes na may kinakarap na kasong murder patapos maglagak ng piyansang kalahating milyong piso. Ito ay dahil sa kasong pagpatay kay Pasito Libron noong 2019 sa Bayawan City. Batay sa resolution ni Presiding Judge Ryan Philip Bartolome, pinayagan ding magpiyansa ang kanyang kapwa-akusado na sina Richard Cuadra at Rolando Pinili. Kamakang ba ito, Father Elmer Pinili? Sa halagang 250,000 pesos. Nasangkot ang tatlo sa pagpatay kay Libron na sinasabing hitman at mga bodyguards ni dating Congressman Arnie Tebes. Samantala may iba pang kaso si Tebes, kabilang ang illegal possession of firearms and explosives at paglabag sa terrorism financing prevention and suppression law. At siya ay nasasangkot din sa pagpatay sa dating gobernador de Grano ng Negros. Magugunitang napawalang sala na si Tebes sa iba pang kasong murder matapos tanggapin ng Manila RTC ang kanyang demurrer to evidence. Sa iba pang balita, patay ang kinilalang leader ng Dawla Islamiyah Maute Group at 9 na miyembro nito matapos ang isang engkwentro sa Lanao del Sur ngayong araw. Ayon sa Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region PRO BAR, nagsimula ang engkwentro habang tinatangkang isilbi ang mga warrant of arrest sa kasong murder, homicide, kidnapping at iba pa. Sa halip na sumuko ay nagpaputok umano ang mga suspect na nagbunsod ng halos 1 oras na bakbakan. Wala namang nasawi sa panig ng pamahalaan habang na-recover sa encounter site ang ilang baril, pampasabog at iba pa. Ang naturang grupo ang iniugnay sa ambush sa grupo ng militar na namamalengke sa Munay, Lanao del Norte noong January na ikinasawi ng 4 na sundalo. Naka-heightened alert ang PNP at AFP. Mas pinaigting ang checkpoint operation sa Lanao del Sur, Maguindanao provinces at mga karatig na probinsya. Samantala, naghaya naman ng reklamo sa COMELEC ang election na watchdog na kontradaya kasama ang ilang people's organization laban sa mga government contractors na nagbigay umano ng campaign donations noong 2022 elections kay Pangulong Marcos at Vice President Sara Duterte Carpio. Kabilang sa mga respondents ay sina Rodolfo Hilot Jr. ng Rodil Construction, Glenn Escandor ng SDEBCO Realty at Genesis 88 Construction. Parang kilala ko itong isa. Close mo malaki. Ayon sa reklamo, nilabag ng mga naturang contractors ang Omnibus Election Code na malinaw na nagbabawal sa mga kumpanyang may kontrata sa gobyerno na magbigay ng mga campaign contributions. Sinabi rin sa reklamo o binanggit din sa dokumento sina Pangulong Bongbong Marcos, Vice President Sara Duterte Carpio bilang mga tumanggap umano na nasabing pondo batay na rin sa kanilang mga isinummiteng SOSE o Statement of Contributions and Expenditures. Hirap na yan, no? Abay, pagka inilagay mo sa SOSE mo, ayan, may kaso. Pagkatapos, pagka hindi, may kaso pa rin. Kaya lang, may kontrata kayo sa gobyerno,
Dahil dito ay kinalampag ng kontradaya ang COMELEC, Chairman George Garcia, na magsagawa ng investigasyon upang matukoy ang pananagutan ng mga sangkot na contractors at masampahan ng kaukulang kaso dahil sa paglabag sa election law. Samantala, hindi pa tiyak kung muling dadalo ng House Committee on Justice hearing sa impeachment proceeding si Ramil Madriaga, ang dati umanong bagman ni Vice President Sara Duterte. Sa panayam sa programang DZRH Damdaming Bayan, sinabi ni Congressman Joel Chua na limitado lamang ang oras ng pagdinig ng kanilang komite ukol sa impeachment proceedings at mahaba o extensive na rin ang kanilang natalakay ukol sa supplementary affidavit ni Madriaga sa pagdinig noong Martes. Narito ang bahagi ng panayam. Kong Joel Chua, sir. Sa ngayon po, wala pa pong pahiwatig na siya po ay haharap unless meron pong mga miyembro na magnanais ng additional hearing para po kay Ramil Madriaga. But insofar as we are concerned, medyo extensive na po yung mga naging discussion. Kasi uulitin ko po, limited lang naman po yung aming pagtatanong, limited lang kami sa clarificatory question. Paglilinaw din ni Chua, maaari lamang silang magtanong ng patungkol sa sinumpaang salaysay ni Madriaga. Titiyakin lamang ng Kamara sa kanilang mga pagdinig na may sapat at lehitimong ebidensya ang mga impeachment complaint para makapagpatuloy sa trial sa Senado. Naritong muli ang bahagi ng panayam kay Chua. At kami po kasi ay limited lamang ang line of questioning namin sa clarificatory questions. Kung ano lamang po nakalahad sa kanyang affidavit, yun lamang po ang aming pwedeng tanongin. Hindi po kami po pwede magtanong ng mga iba pang tanong bukod po sa clarificatory questions. Ayon kay Chua, ang maisiniwalat ni Madriaga sa pagdinig ng House Committee on Justice noong Martes ay maaari rin namang ma-cross-examine pagdating sa pagdinig ng Senado tungkol sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. At clarification lang, Miss Thea. Ayan. Yes, Lakay. Bagamat naglagak na ng kalahating milyong piyansa si dating Congressman Arnie Tebes, ay hindi pa rin pala pinapayagang lumaya. Ayan. Kahit may piyansa na siya. Dahil meron pang kinakarap na ibang kaso. Marami-rami pala ka. Ganun ba yun? So, sa Oblo muna siya. Ayan. Doon muna siya mag-weekend. Samantala sa balita mula abroad, 10-day ceasefire na Israel at Lebanon umarangkada na. Peace deal naman sa pagitan ng US at Iran malapit na ayon kay US President Donald Taco Trump. Ayan. Trump always chicken out. Ayan. Loko-loko to, binabalak ayan, di pa naayos yung problema sa di pa tinatapos yung giyera sa Iran. Abay, ngayon binabalak namang lusubin din ang Cuba. Naku talaga naman. Sira ulo itong presidente na Amerika. Dapat ito ini-impeach. True. Salip na maging peacemaker ay Guerrero ang walang hiya. Ginugulo ang buong mundo. James Galangay sa detalye. James. Balita mula sa gitnang silangan. Umarangkada na ngayong araw umano'y pilit na 10-day ceasefire ng Israel at Lebanon na inorganisa ng Estados Unidos. Ayon kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, ang naturang truce ay maaaring maging daan sa kanilang historic peace agreement sa pagitan nila ng Lebanon kabilang ng Iran-backed militant group na Hezbollah. Kabilang sa mga napagkaso doon ay pananatili ng mga puwersa ng Israel sa isang 10-kilometer deep security zone sa southern portion ng Lebanon. Pero matapos lamang ilang oras, may ulat na kaagad ng mga paglabag kung saan saad ng Lebanese army sa kanilang ex-account na nagpapatuloy pa rin ang pag-atake sa mga maliliit na komunidad. Sa kaugnay na balita, iniulat naman ni US President Donald Trump na malapit na raw maabot ang isang peace agreement sa pagitan nila ng Iran kung saan kabilang na umunong pagsuko ng mga hawak nitong uranium. The report is that Iran does not have a nuclear weapon and they've agreed to that. Iran's agreed to that and they've agreed to it very powerfully. They've agreed to give us back
the nuclear dust that's way underground. Ngunit may mga ulat naman mula sa Tehran na hindi pa ito kinukumpirma ng kanilang panig at itinatanggi nilang naturang pahayag. Sa inahin kasing peace deal ng Amerika, sususpende ng nuclear program ng Iran ng 20 taon, bagay na kanila namang sinulungat at pinopose na ibaba lamang sa 5 taon. Sa ngayon ay wala pang eksaktong detalye ukol sa inaasahang ikalawang round ng peace talks kung saan namamagitan ngayon ang Pakistan. Samantala, usapang giyera pa rin matapos muling bombahin ng Russia ang capital city ng Ukraine na Kiev at iba pang karating lugar na ikinasubi ng 17 katao, kabilang ng isang 12 anyos na bata. Sa kinasang magdamagang pag-atake ng Russia, pinuntirya nito ang mga major oil refinery facilities, gayon din ang mga export hub sa Black Sea Port of Tuapse kung saan 2 individual din ang nasawi. Magugulitan nag-akusa ng 2 bansa ng paglabag sa napagkaso ng Eastern Orthodox Truce nitong weekend at nagsagutan ng magkabilang missile strikes dahil dito. Ito si James Galaga ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, James Galange. Ayan, kasama nitong si Putin. Isa ring Guerrero. Ayan. Sa balitang sports, Miss Thea. Philippine Basketball Association mamimigay ng libreng tickets sa Labor Day. Ida tayo mabalita, Millie Borja. Muling mamimigay ng libreng tickets ang PBA para sa May 1 bilang pakikiisa sa pagdiriwang ng Labor Day. Ayon sa liga, maaring makakuha ng libreng tickets ang mga manggagawa sa first-come, first-served basis. Gaganapin ang Special Labor Day doubleheader sa Smart Araneta Coliseum. Tampok ang laban ng Barangay Ginebra at Meralco sa main game, 7:30 ng gabi. Sa unang laro naman, maghaharap ang TNT Tropang 5G at Phoenix Fuel Masters sa ganap na 5:15 ng hapon. Naging tradisyon na ng PBA ang pamimigay ng libreng tickets tuwing Labor Day bilang pagkilala sa ambag at karapatan ng mga manggagawa sa bansa. Ito na ang ikalawang beses ngayong taon na nagbukas ng libreng panonood ang liga para sa mga fan. Noong April 18, namahagi rin ng libreng tickets ang PBA sa Ninoy Aquino Stadium bilang bahagi ng pagdiriwang ng kanilang 50th anniversary. Dinagsa ng mga manonood ang naturang doubleheader kung saan tinalo ng rain or shine ang San Miguel Bremen with 116-112 final score habang nanaigang title Ultra kontra Blackwater with 102-98 final score. Ayon sa PBA, iyon ang pinakamalaking crowd attendance sa Ninoy Aquino Stadium mula nang muli silang maglaro roon noong nakaraang taon. Ito si Millie Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nilalakaw na yata, Millie, ang PBA. Lakay. Ayan, mula nung nawala ang Alin, Lakay? napagtatalo ang Barangay Ginebra. Oh. Showbiz, Miss Thea. Record label ni Hev Abi itinanggi ang mga alegasyon kaugnay ng pagkakaaresto ng rapper sa Quezon City. Idetalye mo balitang yan, Angelica Cosme. Mariing itinanggi ng record label ni Hev Abi ang mga alegasyon kaugnay ng pagkakaaresto ng rapper sa isang apartment sa Quezon City. Sa inilabas na pahayag ng Urban Department, patuloy na raw nakikipag-ugnayan ang kanilang legal counsel sa mga otoridad. Si Hev Abi o Gabriel Abilia sa tunay na buhay at 6 na iba pa naharap ngayon sa salang illegal possession of firearms and ammunition at paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ayon pa sa ulat ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG, nagpositibo rin ang rapper sa methamphetamine hydrochloride o shabu, gayon din sa marijuana. Patuloy naman ang pag-iimbestiga ng CIDG para matukoy kung sino ang supplier ng mga ipinagbabawal na gamot sa mga sospek. Nakilala si Hev Abi sa hip-hop scene dahil sa kanyang mga pinasikat na kantang Para sa Streets, Alam Mo Ba Girl at Walang Alam. Ito si Angelica Cosme ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sikat ba yung batang yan? Sa mga kabataan, Lakay. sa mga Marami bata. kasing bababaero. Di ba si Randy Santiago yan? Ni-revive niya Lakay ng parap kasi. Ba yan? Yeah. Kaya lang nagdrodroga. Hindi natin sure kasi alegasyon pa lang daw Lakay. Okay. Diba? Innocent until proven guilty. Parang si Attorney Rica Seco, Attorney Cam. Combination na ako, Lakay. Maraming salamat, Angelica Cosme. At ayon sa ating business correspondent, How much, Lakay? Mr. Michael is my guy. Sumadsad na naman ng konti ang halaga ng piso Naku po. kontra dolyar. Nagsara ang palitan ngayon sa dollar, 60 pesos and 3 centavos bawat US dollar. Samantalang kahapon nagsara sa 59 pesos and 97 centavos. Lalaro talaga Lakay. Bumalik na sa 60 na naman. Up, down, up, down.
Kaya masuswerte yung may mga dulyares. Tama. The road is long. Oy, magandang hapon sa ating mga brethren na patunan na Tagaytay Ancom. At good luck sa ating mga candidates, nominees sa Junior Grand Warden, Kuyang Pats Arbas, BDE Pres Nelson Yao, Hussein Shamsuddin, Wartun Chan, Nabil Tan, at Kuyang Faustino Carlos III at Philip Oliban. Good luck mga brethren. 7 days na lang, most merciful Raul Canon. Bababa ka na at aakyat naman si Right Merciful BBM, Bob Moran. Ingat-ingat, happy weekend. Thank God it's a Friday. Chill-chill lang po tayo, ha? Ako po si Deo Makalma. Ako na po, Thea Petro Corpuz. Mga balansyadong balita, susunod na Henry Uri at Miss Kay Karen Oyong. Oras eksakto. Alas 5:03. Tinesting.